Kikisama niya sa ating Panginoong Hesukristo yung kanyang mga tinatawag. Ang sabi po ni Pablo, tinawag kayo para magbanal. Kaya po, significant po yung pagtawag dahil yung pagtawag sa atin ng Diyos, tinatawag tayo para magbanal. Para masabi naman nating tumutugon tayo doon sa pagkakatawag sa atin ng Diyos, dapat ang makita naman sa atin yung pagpapakabanal. Dahil yun po ang dahilan bakit tayo tinatawag ng Diyos. Kaya nga, significant yung sinasabi ni Pablo doon sa 12 at 14 ng Hebreo na kung wala yung kapayapaan, hindi mo sinusunod yung kapayapaan sa lahat ng mga tao at yung pagpapakabanal, na yung pagpapakabanal po ay siyang dahilan kung bakit naman tinatawag tayo ng Diyos at ipinakikisama sa ating Panginoong Hesukristo para tayo ay magbanal. Kung wala yun, sino man hindi makakakita sa Panginoon. Kaya kung may goal tayo sa buhay na makakita tayo sa Panginoon, marapat lang po masunod natin yon. Yung kapayapaan na sinasabi ni Pablo na dapat sundin, kapayapaan sa lahat ng mga tao at yung pagpapakabanal na dahilan naman ng kung bakit tayo tinatawag ng Diyos sa isang katawan. Na yung katawan naman po na yon, maliwanag naman din na sinasabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas sa 1 at 18, siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay magkaroon siya ng kadakilaan. Kaya po, siya ang ulo ng katawan na iglesia na kung saan tinatawag naman yung mga magbabanal, ipinakikisama sa ating Panginoong Hesukristo dun sa iglesia na kung saan siya ang ulo. Kaya makakasama mo siya talaga na doon naman po natin papraktisin yung pagpapakabanal. Kaya nga, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Di pagka po tayo ay tinawag, dapat pagharian tayo ng kapayapaan ni Kristo. Na para mangyari namang pagharian tayo ng kapayapaan ni Kristo, dapat yung dahilan ng pagkakatawag sa atin, sundin natin. At yun po ang pagpapakabanal, na kung wala ito, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Kaya po, pag-aaralan natin kasi yung pagpapakabanal, yung kapayapaan, mapapaloob po yan doon sa mga palatuntunan at mga aral, mga utos ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang sabi doon sa 7 at 12 ng Roma, ang kautusan ng wika, banal. At ang utos, banal, matuwid at mabuti. Kaya kung ibig natin na mabanal, kung ibig natin na matuwid, kung ibig natin na maging mabuti, doon papasok naman po kasi yung magkakaroon at masusunod natin ng kapayapaan. Kailangan malaman natin ano ba yung mga kautusan na magpapabanal sa atin, ano ba yung mga kautusan na kung saan matututunan natin kung paano tayong makakagawa ng kapayapaan sa lahat ng mga tao, at kung paano tayo makikipagpayapaan sa lahat ng mga tao at susunod dun sa pagpapakabanal para makakita tayo sa Panginoon. Nakapaloob po yung lahat dyan sa mga katwiran na itinuturo ng Panginoong Hesus. At yun po ang aming ipinag-aanyaya. Kaya po significant ito na mapag-aralan natin. Huwag niyo pong kalimutan yung pagpapakabanal at pagsunod sa kapayapaan. Ang sabi po, kung wala ito, sino man ay di makakakita sa Panginoon. At huwag nating kalimutan po, kaya naman tayo mababanal dahil sa yun ang dahilan ba't tumatawag ang Diyos. Ang Diyos ay tapat, sa pamamagitan niya tinawag kayo para ipakisama tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Sa iglesia ang wika ng Diyos na tinawag na mga banal. Kaya po, sa iglesia ng Diyos, kung saan tumatawag ang Diyos para ipakisama sa kanyang anak na yung anak niya ay ulo doon sa iglesia, doon tayo makikisama
para tayo po naman ay mabuhay na mayroong kapayapaan, pinaghaharian ng kapayapaan ni Kristo, at doon naman tayo po makapagsagawa ng pagpapakabanal. Kasi sinasabi po, ang kabanalan marapat sa iyong bahay. Alam nyo, yun po ay ang katwiran na nasa 93.5 ng awit, ang iyong mga patotoo, totoong tunay. Ang kabanalan nararapat sa iyong bahay, o Panginoon, magpakailanman. At kung tutugay-gayan natin ang katwiran sa Biblia, ang sabi po naman dun sa Timoteo 3:15, sabi ni Pablo, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan, kung saan marapat ang kabanalan. Dahil ang Diyos tumatawag para tayo ay magbanal. At ang ikababanal natin, yung mga kautusan ng ating Panginoong Jesucristong dapat nating masunod. At yun ang magpapabuti sa atin, yun ang magtutuwid sa atin upang tayo naman po mabuhay na mayroong paghahari ng kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo at pagpapakabanal na kung wala ito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Kaya po muli, kami ay nag-aanyaya sa inyo, sana po mapaunlakan nyo kami. Minsan pa, uulitin po namin, wala po kaming masamang layunin sa kanino man. Ibig namin po maibahagi sa inyo ang aming pananampalataya. Pag-aralan lang po ninyo. Kung hindi naman po magiging katanggap-tanggap sa inyo, huwag po tayo mag-away-away. Mahalaga po ay magkaroon tayo ng pagkakasundo kahit na hindi man tayo magkakapareho halimbawa ng pananampalataya. Hindi naman siguro tayo magiging tama kung tayo po ay mag-aaway-away. Dahil sa ibang pananampalataya namin sa inyo, aawayin nyo kami. O kaya dahil iba ang pananampalataya nyo sa amin, aawayin naman namin kayo. Parehong mali ang pananampalataya natin kapag ganun. Kaya po, hindi man nyo matanggap ang aming pananampalataya o hindi man kami kapareho ng inyong pananampalataya, dapat na kung sumusunod naman tayo sa aral ng ating Panginoong Jesucristo, mangyayari sa atin yung sumunod tayo sa kapayapaan, na ang kapayapaan ang wika sundin ninyo sa lahat ng mga tao. Kaya po, mahalaga po ang mga bagay na ito for you to prove na tama ang pananampalataya mo. Sumusunod ka sa kapayapaan. Sa amin naman bahagi, ganun din naman po. Kaya po, ang amin, ma-share lang po namin sa inyo, matimbang po ninyo. Hindi para makipagkagulo sa inyo, makipag-away sa inyo, kung hindi bahagi po ng aming pananampalataya, yung sundin ng kapayapaan sa lahat ng mga tao at yung pagpapakabanal na itinuturo ng banal na kasulatan, ng utos ng ating Panginoong Jesucristo na dapat nating masunod para naman po tayo ay makakita sa Panginoon. Kaya sana po mapaunlakan nyo kami. Hindi po naman namin ipagpipilitan sa inyo, sa amin lang po, ibahagi po namin sa inyo. Dahil ito'y isang pananagutang amin po namang nakikita sa harap ng Diyos na yung mabuti ay maibahagi sa kapwa. Hindi lamang po sa mga bagay na maaaring maitulong namin sa material na bagay, kundi higit sa lahat, yun pong mga katwiran na itinuturo sa Biblia na sinusunod naman namin, bakit naman namin ginagawa ang iba't ibang mga bagay na mabuti para sa lahat, para sa ating mga kapatid at sa ating mga kapwa-tao. December 4 po, sana po ay makasama namin kayo. Araw po yan ng Monday, 7 p.m. Maasa po kami na mapaunlakan po ninyo kami sa isang maliit na paraan. At kayo na po ang bahalang mag-aral, magtimbang-timbang kung yung amin naman pong ibabahagi sa inyong katwiran mula sa Biblia ay magiging katanggap-tanggap naman po sa inyo. Subalit kung hindi naman, ay huwag po tayong mag-away. Manatili sa atin ang kapayapaan.